Ito ang kwan dyan eh. May mga grounds kasi for the cancellation of the passport. Isa nga is, one is, if there is a case that has been filed, a criminal case. For example, he falsified the identity or submitted falsified documents. Isang ground yan. Another is social security. In other words, meron due process in the cancellation of the passport. Ang problema ko dito, ang nakikita ko, hindi yun eh. Okay, susundin natin yung batas. Ang problema, walang urgency. Walang ginagawa. Ang tagal na, it's almost 3 months. Hanggang ngayon, hindi pa sila nag-file ng kaso. Walang ginagawa. So, how could you cancel the passport? In the meantime, sabi ko is, moving around the world with the money, allegedly stolen from the people. So, yun, ang ikinagalit ng ating mamamayan, yung lack of urgency. Yun ang fault ng gobyerno. And I'm inclined to believe that the DFA should have made a representation with the Office of the President para tingnan mabuti kung pwedeng i-raise yung ground of national security para mapabilis. Pero wala eh. Actually, yung walang sense of urgency. Kasi kung naalala nyo, nung si Marcoleta pa ang chairman ng committee on the Blue Ribbon, si Bryce Hernandez, si Roberto Bernardo, si Alcantara, they have already positively identified Saldico. And even the Vizcaya. Vizcaya, but no, ito, may positive talagang testimony si Bryce Hernandez at saka yung kasama niya si Mr. ano yun? Basta si Bryce Hernandez, sinabi niya, nag-deliver sila mismo ng pera doon sa hindi, wala pa si Gutesa. Ito, sila mismo. Yung, nag-deliver sila ng pera doon sa BGC. Sa basement ng bahay ni Saldi na nasa Horizon. Yung pa lang, positive na. Na, nung pa lang, pinorward na nila Lacson yung sa DOJ, matagal na. That could have already been filed with the Ombudsman. At magkaroon na sana ng anong tawag ito? Kaso sa by this time, they would have already come up with the information to file it with the Sandigan Bayan. Pero wala. Dinaan pa sa ICI. Imbis na direkta, ito nga yung sinasabi natin, duplication. Kasi dinaan pa sa ICI. Sinusupina pa daw, sabi nung Atty. Hosaka, sinusupina. No. The Ombudsman can already, upon their instance, motu proprio, tinira na nila si Saldico. Wala pa si Boeing, si Vargas pa lang. Si Vargas should have already investigated and come up with information against Saldico. Matagal na dapat na-cancel yung passport. There is a deliberate attempt. Bakit? Kasi si Saldico is the king. Siya ang magsasabi na si Romualdez kasabwat. At si Bongbong kasabwat. Pwede niyang sabihin ni Saldico, pinatawag kami. Tinanong kami ni Marcos, o Saldico, okay na ba yung latag niyo dyan? Kasi magmaang-maangan lang ako na, kunyari, magbabasa-basa ako sa ating General Appropriations Bill. Pero, tatapyasin ko lang konti para akseptado ng tao. Pero yung 251 billion palusutin ko. It's very clear na may kasabatan yan. Kaya sabi tayo sa Lico, papatagalin namin yung investigasyon, magtakot ka muna dyan. O pwede sabihin nila, magpapalit ka na ng mukha. Bilyon-bilyon yung pera mo, ang dali magpapalit ng mukha. In the light of technology now. So, yun po ang rason. Saldico is the key. Kasi sabi niya, mayroon na siyang statement eh. Kaya ko bang gumawa by myself? Kung walang aprobado si, ito lang nun, for your sake, kayo lahat. Kayo ba, kung matino ang Pangulo, alam niya na how siya yung General Appropriations Bill, from the NEP, sinaksakan ng
dagdag sa small committee hanggang BICAM. Kung matino kang presidente, papayagan mo ba na, oh, yung net na pinadala ko, ito lang, dinagdagan ng ilang bilyon. Hindi ko ba pipigilan? Pero hindi ka pinigilan eh. So anong tingin nyo? Kasabot ka. Kasi, kung ikaw si Martin Romualdez, happy birthday pala kay Martin Romualdez. Birthday niya. Kung pare ko si Martin, happy birthday niya today. This is birthday. Pero, maski birthday niya, hindi natin masasabi na magsapalaran sila, mga kababayan. Kung ako si Sandy, kinamada ko insertion. Ako si Martin, inaprobahan ko insertion. Pero, pag dinala na yung General Appropriations Bill, matino yung presidente, are you not risking yung kinamada mo na ma-obliterate pagdating kay presidente dahil matino si presidente? Tatapiasin ni Marcos yun kung matino kasi may red lang. Pero hindi na tinapyas eh. So, hindi nyo pa kaya maiisip na may usapan na sila? Sinabi kaya ni Martin na, pinsan, meron kaming kinamada ni Salvi. Okay ba sa iyo? Okay lang, pinsan. Huwag nyo akong kalimutan dyan, ha? Yung kaparte ko. Pwede, is that not possible? Kasi nagpikit mata siya at kanyang inaprubahan. Tapos, nagsinungaling pa siya sa tao, oh, binasa ko, 4,000, I have to read every page. 4,000 pages. O, pero bakit nalusot? 29 billion lang ang binito mo. So, yun po, mga kababayan. Kaya, ang sinasabi namin, ang mastermind dito lahat ay si Marcos Jr. Sir, brief lang. May rejoinder na. Maganda yung 2 minutes lang ito na rejoinder. Maganda yung pinagit ni Congressman Jing at ni Atty. Manny Luna. No sense of urgency. Si Salvi Co po ay hindi nakatakas, pinatakas. Salvi Co was intentionally sent out to escape by Marcos and Romualdez. Ano pong role ni Salvi Co? Bodigero at bangkero. Bakit? Lumabas po sa interim report ng ICI na isinalaysay ni Engineer Alcantara na ang mansyon sa Valle Verde ni Salvi Co ay doon nakabodega ang limpak-limpak na pera, male-maleta, karton-karton na nagkakalaga ng bilyon-bilyon. By that indication of revelation recorded in the interim report published or issued by ICI, sent out to Marcos, it appears na si Salvi Co ay bodigero, bankero ni Marcos at ni Romualdez. Kaya ang sense of urgency kung bakit hindi siya hinahabol at bakit pinatakas ito sapagkat sa kanya po ang pagsambulat ng criminal trails. Meron pa. Ito pa po, ito very important ito. As early as the first, si Marcoleta Pang Chairman, nabanggit na yung pangalan ng Paul Estrada at saka yung Mark Texon. Sinabi nila, ito yung tao ni Sandy. Oh, pero si Lacson ba? Pinatawag niya yun? Nakasibat ka, sabi, nasa Chile na yung... kung bagman ka ng bilyon-bilyong peso, you think titigil pa yun? Eh, hindi na nila magkatawag eh. But these were very important witnesses to the crime. Kasi, nung sinabi ni Cotesa na diniliver niya sa bahay ni Martin Romualdez yung pera, tinanong, paano na-deliver yun? Sabi ni Cotesa, Sir, taga-karga lang ako. Kasama namin yung Paul Texon at saka Mark. Yun ang nag-deliver. Tapos sinabi daw ni Romualdez na hindi nire-renovate yung pera ko. Bakit? Pag nire-renovate mo, wala pang tao doon sa bahay mo. Correct. Ha? So, yun ang excuse, no? So, bakit pinalusot yung Texon? At saka, na-mention yung pangalan niya eh. Ni Bryce Hernandez eh. Positively identified. Oh. So, bakit pinalusot? Oh. Tapos yung mga aeroplano, pinris nila yung mga assets ng mga ibang tao, pero bakit pinalusot nila yung mga aeroplano, yung mga assets? Oh.
So, this really, kaya kawawa tayo, niloloko tayo ni Marcos, nagmamaang-maangan siya na matagal daw, sabi ng kanyang locaret na spokesman sa Malacanang, oh, it's so hard to prove. You know, you have to file, you have to, do a lot of, trial lawyer daw siya. Mahirap daw mag-build up ng kaso. Nag-testify na nga, umamin na nga yung mga tao, si Bernardo, umamin na, binigyan niya ng 15% daw yung executive secretary. Yes. Oh. Oh, bakit hindi ba pinayaw ni Marcos yung tao na yan? Inimbestiga, dapat pinaimbestiga niya sa ICI dahil there is an allegation that Bersamin or the executive secretary, wala namang ibang AS ngayon. Siya lang naman. Oh, sinabi yung tri-give, bakit hindi mo pinatawag yung tri-give? Why are not they interested to investigate Bersamin dito sa Blue Ribbon? 15% of 2.8 billion. Magkano yan? 350 million. Okay. So, yun po, mga kababayan. Ayun, sir. Very short lang. Okay. Yeah. Anyone can answer. Kahapon sinabi rin ng Pangulo na itong papas ko, lahat ay makukulong. Sa mga Well, it may sound very positive. Okay naman yun. Ang problema, sinabi niya 40 plus lang. Eh, paano siya nagka-alam ng 40 plus? Ibig sabihin, kinokontrol niya ang ICI, kinokontrol niya ang ombudsman. How was he able to come up with 40 plus? Sigurado ba siya na 40 plus lang? Let me answer that. He mentioned that figure, ha? Okay. No. Alam mo, pwedeng maging totoo. No, pwedeng maging totoo. Pero not in the real concept of jailing. Alam mo, ganito kasi yung proseso niyan. Pag pinailan mo, pag nag-imbestiga ang ombudsman, sinabi ni Boying, 60 to 80 days, pwede na. O, halimbawa, may testimony na sila Bryce, sila Alcantara, si Bernardo. Pwede nang paspasan ng ombudsman yan, ng kaso. Tapos i-file. Since plunder yan, or malversation more than 8 billion, napaka-bilis yan. Kulong ka agad yan, but not in the concept of imprisonment. Yung katulad nila Jinggoy, nila ni Bog Revilla, pwede mong ikulong kagaya ni Laila de Lima. No bail. No bail yan eh. Pagka na-file yan, the Sandigang Bayan will immediately issue An arrest order. an arrest order. Now, since it's not bailable, eh dapat ginawa na ni Marcos yan, noon pa. kung bindigo kayo na may makukulong. Kung gawin nila yan. Pero not kulong na convicted, kulong na, since it's not bailable, they will be detained or will be in the custody of the law. In that concept. Pero kung, alam mo, with due respect, ang dami, si Enrique, with my deepest condolence. Sumalangit na ba? Pero, bago siya nangyari sa kanya ngayon, dinismiss ng sandigan eh. Maski ano pa ang gagawin ng ombudsman, eh kung bulok yung sandigang bayan, maka mayroon bang napatigil na nakulong sa sandigang bayan? Wala. Na-dismiss si Bong Revilla, na-dismiss yung kaso ni Jinggoy. Oh, ang daming na-dismiss, pati si Napoles. Si Imelda Marcos hindi pinakulong, maski may conviction. Oh. So, mahirap talaga. Pero, ang inaano ng taong bayan, hindi yung kulong in the real sense. Mayroon bang napa-detain because of the case dahil non-bailable. Yun dapat ang ipakita ni Marcos. Pero, kung ang makukulong ay mga mga small price, sinasabi na niya walang kaso kay Romualdez. Anong klaseng justisya mayroon tayo? Kaya ang mga iglesia, ang mga ibang mga sekta ay talagang magpapakita ng kanilang disgust on how things are being done by Marcos. Yun lang po.
May rejoinder lang po si Yusek Belva. Maniwala pa ba tayo kay Bongbong Marcos? Maniwala pa ba tayo sa kanya? Si earlier sinabi niya, may due process tayo, kaya matagal pa yan. Di ba? Sinabi niya doon sa mga nagkasala. Ngayon sinabi, kakulong na sa December. Sabihin niya bukas, hindi. Ngayon, oo. Maniwala pa tayo, kaya galit na ang taong bayan. Okay? One more point. Okay. I'm speaking as a lawyer, we cannot disregard due process. Everybody is entitled to due process. Pero pag delayed ang action, there is what we call violation of the rule on speedy disposition of proceedings and cases. May delay dito klaro yan And there is selectivity. Paano yan? There is no political will. Yun ang problema dito, Buboy. I see some unhidden heads trying to model the process. There is obstruction of justice. Sana yung mga big fish, bakit hindi nila iniimbestiga? Pinangalan na yan. Yung kay Diskaya, ilang congressmen na na-mention doon? Ang dami. And may naririnig pa tayo sa ICI? Pero may naririnig sa Senate Blue Ribbon Committee? O sa Ombudsman? Wala. It's all for the show. We are stunned. We want real justice dito. Yan ang dapat para hindi magalit ang taong bayan because we are entitled. We are taxpayers. Okay. Ha? Paano yan? Okay, salamat.